araw sa bawat isa po sa atin sa kabila po ng kondisyon ng ating panahon. Ay salamat sa Diyos sapagkat muli tayong binayaan ng lamig ng araw. Okay. Kaya again, salamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng mga ganitong bagay ay pinahintulutan pa rin niya po tayong makadalo sa mahalagang gawain ng Kristiyano, saan tayo po ay nandito upang umigib, makinig ng mensahe na para sa mga nagmamahal sa Diyos, kung saan ito po ay pagkain po ng kaluluwa po natin. Kaya because of this, regalo ng Diyos ang simbahan. Kaya wala dapat pinapalagpas kapag araw ng linggo. Kaya lang sa mga pagkakataon ay alam naman po ng Diyos po yun. Alam, Kristiyano po yun, mayroon po siya. Okay, so magkakaroon po tayo ng series about this topic, the mysterious or the unsearchable riches of Christ. No? Maaring, mayaman si Kristo, kaya magiging mayaman na rin ako. Right? Yun po yung iniisip po natin. But in our text, nabasa na po ito sa ASB, I think. No? So, basahin naman natin sa King James para at least alam po natin yung ibang translation ng ating text. So, basahin po ulit natin from verse 1 hanggang verse 8 ng chapter 3 ng Ephesians. For this cause I hold the prisoners of Jesus Christ for you Gentiles. If you have heard of the dispensation of the grace of God, it is given to me, you word, how that by revelations made known unto me the mystery, as I wrote before afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power, unto me who am less than the least of all saints, in this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Tayo po ay manalangin. Salamat muli o Diyos sa pagkakataon po ito. At dalangin po muli namin na salita mo po ay aming namnamin. Tayan po ang banal na Espiritu na siyang magbigay po sa amin ng mga kaliwanagan po ito. Diyos. Salamat po muli sa lahat ng biyaya mo at pagpalain po ang araw na ito. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Alright, bago po natin tunghayan ang ating pag-aaral, ay gusto ko lamang ibahagi o ibigay yung some groundworks and defining the words na ating binanggit dito sa ating text. Ay, para maintindihan po natin kung bakit mga binanggit po ito. Like in verse 1, ay tinawag ni Paul ang kanyang sarili na siya ay prisoners of Jesus Christ. The prisoners of Jesus Christ. Alam niyo, dalawa po ang ibig sabihin po nito. There are two full meaning. First, the apostle speaking of the imprisonment in Rome. Bakit siya nakulong? Because nagpipreach po siya ng gospel to the Gentiles. Kaya nakakulong po siya. And pinipreach niya ito sa mga Christian Ephesians sa nung pagkakataon po yun.
So, hindi nakakulong si Paul because of a capital crime na kanyang ginawa. Like, hindi naman siya nagnakaw o murderer na kanyang nakumit. Kaya nakulong siya by preaching the glorious gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi siya bilang nakakulong, hindi siya nahihiya sa kanyang kinalalagyan. Dahil hindi naman siya nakulong because sakto nga, hindi naman siya nakakumit na any murder o any capital sin sa lipunan. Kaya masaya po siya na ipamalita sa mga Kristiyano during the time. At pangalawa, he was the prisoners of Jesus Christ. Imagine, magiging prisoner ka, kaya lang, of course, by grace. Sa biyaya ng Diyos, siya ay naging alipin. Kung tutusin nga, hindi prisoner dapat ang tawag po dito, hindi solo dolos, no? Ibig sabihin, alipin ni Kristo Jesus. Kaya yun po yung ibig sabihin po lang. Kaya ating babalikan, si Paul, he was captive, no? Nag-umpisa po ito during the time kung saan ay naglalakbay siya in the road of Damascus. No? Papunta po siya sa Damascus to imprison or to put into captivity those Christians na kung saan ay nagpapahayag po sila ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ganun pa man, ay siya ang naaresto ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Romans chapter 1 verse 1, ay yung kwento po yun ay nandun po sa Acts chapter 9 verse 4 hanggang verse 6, yung pagka-encounter niya ng Panginoon going to Damascus. So nagkatagpo sila ng ating Panginoon po doon. But in Romans chapter 1, si Apostle Paul, sinabi niya na siya ay servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So, ibig sabihin, talagang merong plano o talagang nakatakda na si Paul ay magiging apostol. At siya po ay tagahayag ng magandang balita para sa mga hintil, no? During that time. Kaya tinatawag po siyang he is the apostle of Gentiles. So, kung ating titingnan, of course, si Paul as a servant of Jesus Christ. Hindi siya servant ng anuman o ng mga tao or servant any law na tinatawag or any traditions. Right? Kundi siya ay talagang a prisoner and servant of the Lord Jesus Christ. In what way? By redemption. Kaya nga siya nang maligtas at tinubos siya, talagang automatically, talagang ginawa po siyang apostle. No? Because of the efficacious power of the gospel, ay na-convert po siya. Like, imagine yung kapangyarihan ng gospel. Kaya kahit sino ka man, kahit mamamatay tao ka man, o gano'n ka man kabigat ang mga bagay na ginawa mo, ay mayroong pag-asa para magkaroon ng kaligtasan. Now, in verse 2, dito sa binasa ko po ay dispensation. Pero dito sa ESV ay steward. Kaya na-translate na, kaya maganda talaga kapag ESV na. Sa King James, hahanapin ko pa mga dispensation kasi maguguluhan ka dito because there are two using dispensation in time, no? Ginagamit sometimes in time, but this time ay hindi po ito ginamit, no? Kaya titignan po natin, in this verse, the word dispensation, ang Greek word po nito ay oikonomia, right? Ang translation niya talaga ay dispensation. So, makikita po natin, pag binasa po natin ang Ephesians, ay 4 na beses na binanggit po ito.
while the stewardship ay 7 times. So, it means dispensation, it is a period of time or can mean stewardship. Kaya ang translation ng HB ay stewardship. Nakita po nila. So, ibig sabihin, ang sinasabi po ni Apostle Paul ay this dispensation, it is the grace of God which is given to you, to Him, to you work. So, ibig sabihin, ang dispensation po ito, it's not speak about time, kundi speak of Paul's stewardship. Ibig sabihin, naging katiwala po siya. Kasi ang katiwala, it means, ikaw yung tagapamahala ng ibang property ng iba. Stewardship. So, ating titignan, ito ang ibig sabihin ng dispensation po dito sa King James, stewardship. Right? So, ibig sabihin, si Paul, ginawa po siyang katiwala to preach the gospel. Ito po ay kinumit po sa kanya. So, makikita po natin dito that Paul had authority bilang steward of the mysteries of God. Ay alam naman po natin na he faithfully dispensed to the family of Christ. Kita po natin kung gaano po niya katapat na pinaliwanag, ibinigay sa mga tao during that time. So, ibig sabihin, Paul was God's steward, commissioned to preach the grace of God or the gospel to the Gentiles. Kaya pinagkatiwala po niya siya ng Diyos yung gospel para sa mga hintil. Right? And in verse 3, speak about the revelation. Ibig lang sabihin po nito, a disclosure of unknown truth. Ginamit si Paul para mabuksan yung mga katotohanan which is hindi nalaman ng mga tao during that time. Ngayon nga, through Paul, through apostles, through prophets, ay na-disclose itong mga katotohanan po ito. Right? So, inabot po tayo. Right? And, of course, he was the chosen vessels. Talagang God used Apostle Paul to disclose truth that was not known previously to the mystery. Makikita po natin in verse 4 and 5. So, in verse 4 and 5, mystery. The word mystery means the hidden secret things. Alam naman po natin na something that's not obvious sa mga tao. Right? Tingnan natin, talaga namang hayag po sa kanila kay Kristo. Right? Lahat naman, kilala na si Kristo. Diba? Walang nagsasabi na hindi nila kilala si Kristo. Yung mga ibang denomination o religion ay at least kilala si Kristo, pero iba ang kanilang pagkakilala. That's why it takes faith para makilala mo si Kristo. Wala po yun. The grace of God ay hindi po natin makikilala ng gusto. But now, ay nakilala po natin po siya. Right? So, it was revealed to the apostles and the prophets. So, ibig sabihin, sinasabi ni Paul that God has sent him to preach these wonderful truths of Christ kung saan ito ay nakatago. Ito yung sekreto. Ito yung mysterious na dapat po natin makita. In verse 8, unsearchable. Okay? Anong ibig sabihin ng unsearchable? Ang ibig sabihin ng unsearchable in Greek word is anexidnastus. Talagang malalalim ang mga salita po ito. This is a negative particle that means past finding out. Unsearchable, that which cannot be searched
out or comprehended. Hindi raw ito mahahanap. So, paano natin to explain? No? Tandaan po natin, there are times that even the very elect of God, we do not completely understand. Di ba? Hindi natin naintindihan totally, minsan, how about the holiness, the perfection, the work of His hand, His dominion and power over all. So, ibig sabihin, sometimes, kahit tayo po ay talagang pinili ng Diyos, ay kulang ang ating pagkaunawa, no? Sa mga bagay pong ito. Like, yung mga pinag-aaralan po natin about the Trinity, the selflessness, ay nalalaman at tinatanggap po natin po ito through faith. Diba? Kung wala kang pananampalataya, hindi mo ito maintindihan. Dahil ipagduldulan ito sa iyo ay malayo na maintindihan mo ito. But now, we understand because ay mananampalataya po tayo. We have faith. Huh? Okay, so alam naman po natin na itong mga bagay pong ito at naniniwala po ako nito that these things are unsearchable, uncomprehendable to the natural man. Malabo para sa kanila po ito. Right? Hindi nila maintindihan po ito. So, ano ang magiging kadahilanan para maintindihan ng mga tao nito? So, what is necessary to understand the wonderful, unsearchable riches of Christ? Ano ang dapat? Isa lang. Ito yung hindi makita ng mga tao. Which is, sa mga mananampalataya naman, akala nila ay kayamanan o may mga nakatagong kayamanan kay Kristo. Right? Isa lang. Humility. Ito yung isa sa kayamanan na dapat makita ng tao, yung humility. Right? Tingnan natin si Paul, kung bakit naintindihan ni Paul po ito. In verse 8, no? Anong sabi po ng verse 8 sa ating text? Unto me who am less than the least of all saints. Diba? Nakita niya po ito. While before, alam naman po natin na si Paul ay isang Pharisee. So, it means probably siya po ay talagang very proud. No? Pinaglalaban nga niya ang kanyang pananampalataya during that time. Di ba? So, kung titignan po natin na talagang mayabang po siya, maaaring he is self-righteous, maybe self-centered and arrogant itong taong to during that time. But now, he considered himself less than the least of all saints. So it means these great apostles understood, no? Naintindihan niya that the importance of humility ay isa sa kayamanan ni Kristo. Yung humility. Sometimes na-present ni Brother George. Yung humility in Christ. Right? Ito yung nakita ni Paul. So I think this is important or imperative o kailangan na ating tignan itong humility sa pagkakataon po ito. Why? Because this is very important. Bakit? Number one, only God can humble the soul of a sinner. Right? Ang Diyos lamang ang makakapag-humble sa kaluluwa ng isang makasalanan. Okay? Kung wala po yun, hindi talaga magiging humble ang isang tao. Like Paul. Diba? Kung wala pa kay Kristo, makikita po natin yung pagiging arrogancy po sa kanyang tinatanganan na paniniwala. Kaya mayabang siya. Ayun ba? May mga mayayabang din ng mga tao
dahil hindi pa nila kilala ang Diyos. But again, sa ating number 1 outline, only God can humble the soul of a sinner. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Basahin po natin. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Sabi po dito, and thou shalt remember all the way which the Lord thy God lead thee these 40 years in the wilderness to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep His commandment. Right? Kaya dinala po sila po doon. Pinatagal po sila doon para sila ay mahulma sa pagiging mapapagkumbaba. That must be the character of a Christian. Right? Ito dapat ang nakikita sa mga Kristiyano, yung mayroong pagpapakumbaba. Without that, no? Kapag wala po yan, mamaya makikita po natin kung ano magiging resulta kapag wala ang yung right? And again, in James, okay? Ito yung half-brother ng ating Panginoon. James chapter 4 verse 6. Diba? But He gave it more grace. Therefore He said, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Right? Only God can humble the soul of a sinner. Kaya tayo, bilang mga makasalanan, kung wala si Kristo, hindi tayo magpapakumbaba sa Kanya. Number 2. When God saves as we are, humble when we see that we used to be and where the Lord brought us. Diba? Bilang mga mananampalataya, bilang mga ligtas, okay? Naging mapagpakumbaba pa tayo because we know, we see, we saw. Nakita po natin kung gaano ang isang tao sa kanyang nilalakaran, sa kanyang buhay, ay kung gaano po siya ka-proud. No? Dahil sa ganyan ay nasasagasaan niya ang banal na kasulatan. At nakita po natin kung papaano ang ating Panginoon ay dinala tayo ngayon sa ating kinalalagyan. At nakita po natin at nabalikan po natin kung saan po tayo galing. Right? At ikinahiya po natin yun sometimes. At nagpapasalamat po tayo because God put us sa ating sitwasyon po ngayon. Pinakumbaba po tayo ng Panginoon. Sa ating kalalagayan before nambol ka ng Panginoon. Right, so maaaring sinasabi ni Paul that salvation is the gift of God given to those who see themselves as they really are and see Christ high and exalted come as a humble sinner seeking grace. Dahil kay Kristo, nakita po natin. Dahil kay Kristo, tayo ay magpapakumbaba dahil sa kanyang ginawa. Number 3, this converted and made humble, glowing in the righteousness of Christ, not in their own righteousness. Nakikita po natin, hindi yung righteousness po natin ang ating pinagmamalaki,
kundi because of Christ's righteousness, we became righteous. Hindi natin pinagyayabang na tayo ay naging banal dahil sa ating kabanalan. Sometimes, yan po ang ating pinagyayabang. Sometimes, nakikita nila. Dahil sa, of course, siguro, maaaring banal na ko ngayon. Huwag mo na akong tuksuin pa. Lumayo ka sa akin dahil ako'y banal na. But hindi po tayo gano'n. Kundi tinitignan po natin, yung kabanalan po natin ay nanggaling kay Kristo. Tingnan po natin. Nung si Isaiah, nung makita po niya ang kabanalan ng Diyos, anong sabi ni Isaiah sa Diyos? Woe unto me, for I am undone, a man of unclean lips, and dwell in the midst of a people of unclean lips. No? During the time, si Isaiah talagang nakita niya yung kabanalan ng Diyos. Okay? Nakita niya yung naikumpara niya yung kanyang sarili na siya ay talagang makasalanan. Wala siyang kabanalan, wala siyang katwiran. At inamin niya na siya ay talagang unrighteous sa kanyang buhay. So dapat ganun ang mga Kristiyano. Dapat ganun ang magiging ugali po natin. Dapat ganun ang magiging karakter po natin. Dapat ganun ang magiging takbo ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya lang, sometimes talagang ang mga Kristiyano, sometimes dahil sa kanilang gawi, binibilang nila na kanilang righteousness through their righteousness ay nagagawa po nila po yun. Kaya minsan, tingin po sa atin ay napakayabang ng Kristiyano nito. No? Pero hindi nila tinitingala o tinitignan na ang kabanalang yun ay alang-alang at galing kay Kristo. Kaya sometimes, gano'n, nagiging mataas, no? Ang tingin ng Kristiyano sa kanyang buhay. Hindi na nakatuon kay Kristo ang kanyang naging kabanalan. Napagsasabihan po tayo ng mga ibang tao na nakakita po sa atin. Especially sa mga tao na nakakasalamuha po natin. Diba? Saan? Pagbibintangan po tayo. Okay? But now, I hope na ito ang dapat ipanamit ng mga Kristiyano, yung humility sa kanyang buhay. And number 4, humility causes a person to renounce error and submit the truths revealed in the Word of God. Right? Dapat ganito pa tayo. Hindi pinaglalaban pa. Right? Kinakatwiran pa. Dinidepensa pa. Okay? Gusto siya ang masunod. Ayaw niyang mag-submit sa katotohanan. Ayaw niyang umayon. No? Ayaw niyang tanggapin. Okay? Minsan, makikita po natin, kahit mali na, ay pinagpipilitan po siya. Dapat, we have to submit to the Word that is revealed. No? The Word is God. Huwag natin kontrahin. Like now. No? Alam po natin na katotohanan, yung mga tangan-tangan po natin, but dumating yung pagkakataon na there are more truths na dapat po nating buksan o tignan. Diba?
Hindi tayo nananatili kasi hindi tayo kontento sa mga bagay na mga itinuro po sa atin. Kaya naging masipag po tayo na saliksikin ang mga katotohanan po nito. That's why kumbaga sa ay sinasantabi muna natin yung mga bagay na mga natutunan po natin during that time. And we submit ourselves para lalo pa tayong lumago sa mga katotohanan. Although may mga bagay na alam po natin during the time na hindi pa tayo tumatawid. Alam mo natin na pinagdidikdikan po natin na ito ay totoo. But now we see. Kita po natin how we humble ourselves. Umayon po tayo. Ito po yung kalooban po ng Diyos sa atin. Hindi, talagang dito ako natuto. Dito na rin ako makamatay. Ibig sabihin, ito yung aking natutunan. Hindi na dumating sa kanilang sarili na meron pa palang mas maganda, mas makatotohanan na inire-reveal po ng Diyos. Diba? By God's grace, alam po natin na hindi po natin ito ginusto. Hindi niloob ng Diyos because we are people seeking the whole truth. Hindi natin, hindi, ito na yung amin. Bahala na kayo dyan, dito na kami. Sarado na sila. Isinara na nila ang kanilang kaisipan sa mga bagay na may mas makakatutuhanan pa na kung saan ay inire-reveal pa ng salita ng Diyos. Okay? Kaya ito yung humilidad na meron po tayo. Kaya we renounce those things na alam po natin na merong pagkukulang o merong hindi makatotohanan. That's why we renounce it. No? At yayakapin po natin at nagsasubmit po tayo sa mga katotohanan pa na matutunan po natin. Okay? Now, humble sinners rely on the Lord Jesus Christ. No? And not himself. Dapat hindi po tayo magre-rely sa ating mga kakayanan. Bakit? First, we live in dependence on the Lord Jesus Christ. Bilang mga Kristiyano, namumuhay po tayo na tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Nagdidepende po tayo sa Panginoon. Namumuhay po tayo na mayroong pagtitiwala sa ating Panginoon. We rely hindi sa ating sa ating kakayanan. Hindi sa mga bagay na tinatanganan po natin, kundi ang Panginoon mismo. Okay? What if kung yan ay aalisin lahat ng Diyos, may matitira pa sa iyo? Wala. While kapag tayo ay nagdepende sa Panginoon, alisin man lahat. Nakasandal ka, para nakasandal sa pati. Yan ang Panginoon ang sinasabi po natin. Dalawa, we depend the wonderful love of Christ. Okay? Hindi natin may kakaya, mga kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon po sa atin. Pagamat mahal po natin po siya. Pero mas higit na mahal po tayo. Ano mga Kristiyano? Hindi natin matatawaran ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isang Kristiyano. Kahit may kasalanan kang nagawa, still ang Panginoon ay nakahanda pa rin magpapatawad. So, sa ibang tao, kapag nakagawa ka ng kasalanan, talagang tatagahan niya sa bato yun. Talagang hindi ka niya patatawad. Bakit? Ating Panginoon. Sa kanyang mapagmahal na pagpapatawad, ay ginagawad po niya sa atin. And thirdly, we have confidence. Meron po tayong malaking pagtitiwala sa katapatan ng ating Panginoong Hesus. Para sa atin. Meron po tayong
confidence o malaking pagtitiwala sa ating Panginoon. Yung manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, humility, it is the characteristic of Christians. Mahalaga po ito for the service of God. Dapat meron po tayo. Pagpapakumbaba. Dapat makitaan sa mga Kristyano kapag wala po nito, you cannot serve God. Right? But those who have humility ito yun, ang magiging bunga po nito, is regarded by God. Pinapahalagahan ng Diyos ang tao o ang Kristiyano na meron ito, pinapahalagahan siya ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, mahalaga sa Kanya, siya sa Diyos. Those who have humility are heard by God. Pinapakinggan ng Diyos. Those who have humility enjoy the presence of God. May-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Right? Kaya sometimes, may mga Kristiyano, nasaan kaya ang Diyos? Parang hindi mo nararamdaman. No? Parang galit sa akin ang Diyos sa pagkakataon ko nito. Why? Maybe problem. Those who have humility are delivered by God. Those who have humility lifted up by God. And those who have humility are exalted by God. And receive more grace. Why the saints should be put on and be clothed with humility. At alam naman po natin, this humility ay ipinakita ng maraming mga Kristiyano, ng mga naunang mga Kristiyano, especially ang ating Panginoon. Ipinakita niya po ito. Diba? Hindi lamang po ang ating Panginoon. Even mga old saints, like Abraham name, it and you have it, no? Like Jacob, Moses, lahat po sila ay talagang they are exemplified this humility. Ito ay pinakita nila bilang huwarang na dapat po natin tingnan. Kahit sa New Testament, nakita din po natin paano po nila ipinakita ang kababaang loob. Dear Christian, we should put on humility that we might truly have those things mentioned. No? Ito yung mga mention po natin. Above that we might come to know the unsearchable riches of Christ. Kaya kailangan mo ito. Para makita mo yung mysterious riches of Christ. Those unsearchable riches of Christ. To those sinners, only Christ can make you humble. Sa mga makasalanan, sa mga wala pa kay Kristo, si Kristo lamang ang pwedeng maging pag-asa mo. Si Kristo lamang can make you humble. Huh? Only God can save you. See yourselves as you are, and Christ as He is. Right? Ganun ang humble na isang kaluluwa.
tignan mo kung ano ang sarili mo at tumingin ka kay Kristo kung sino siya. At lumapit ka and flee to the cross of Calvary. Yun ang pag-asa mo. Lumapit ka and believe on the Lord Jesus Christ that you might be saved. Without that, kung wala kong pagpapakumbaba, mananatili ka sa iyong kalagayan. Even the Christian. Mananatili ka sa iyong kinalalagyan. Ito ang panawagan. Isa sa kayamanan na meron kay Kristo, yung the rest ay matutungayan po natin sa next Sunday sa ating pag-aaral. Maraming salamat po Diyos. Bagamat ang kayamanan po ito ay hindi nakita ng karamihan. Hindi nasukat ng mga ibang Kristiyano dahil akala po nila ang kayamanan ay yung mga bagay na kung saan ito ay mga material. Kaya hindi nila ito nakuha o nakamit o Diyos. While itong kayamanan po ito na aming nahukay sa umaga pong ito ay mapapasa amin. At hindi ito mahirap, kundi ito ay ma-attain po namin po Diyos. Kaya salamat po sa kayamanan po ito na dapat mapasa lahat ng mga Kristiyano. Kung wala po ito Diyos, ay mananatili po kami sa aming kinalalagyan bilang mga ordinaryong Kristiyano or maybe arrogant Christian. Kaya napakahalaga po ito ang kayamanan po. This humility na dapat nasa amin. Without this Lord, we cannot serve you. Kaya salamat po Diyos sa kayamanan po ito na sa pangalan po ni Jesus.